May kasabihan na walang magulang ang makatitiis sa anak. Ngunit may mga anak na kaya raw tiisin ang magulang. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, ipapakita ko sa inyo na meron ding mga magulang na kayang tiisin ang mga anak nila. Ngunit bago tayo dumako doon, ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena, 32 years old at taga Marikina. Sa kasalukuyan, empleyado ako sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. At netong taong ko lamang na-discover ang inyong programa sa radyo. Tapos isang araw ay nag-decide akong magpadala ng sulat sa inyo. Magsisimula ang kwento ko noong 15 years old pa lamang ako. Solong anak lamang ako ng aking mga magulang. At lumaki ako na palasimba dahil aktibo ang mama ko na miyembro ng simbahan. Iminulat niya ako sa iba't ibang relihiyosong paniniwala at kasama na nga roon ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Natulog ka sa mesa kanina sa simbahan. Pasensya na po kayo, ma. Inaantok po kasi ako eh. Ang aga-aga naman po kasi natin pumunta sa simbahan. Ganun talaga. Siyempre, mas maganda na yung maaga para hindi mainit. At saka mas marami pa tayong magagawa pagkatapos ng misa. Kaya lang gusto ko pa pong matulog eh. Ano ba naman ang isang oras para ilaan sa pagsisimba kumpara sa mas maraming oras na nilalaan natin sa ibang bagay? Saka hindi kasalanan ng maaga natin pagsisimba ang antok mo, kundi kasalanan mo. Kasi nagpuyat ka pa nung gabi bago tayo nagsimba. Di ba sabi ko, patayin mo na yung TV. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Sorry po, ma. Maganda po kasi yung pinapanood ko kaya napuyat ako eh. Kahit gaano pa kaganda yung pinanonood mong yun, dapat pinaglalaanan mo pa rin ang panahon ng pagsisimba. Matagal na natin yung ginagawa, di ba? Tuwing linggo nagsisimba tayo ng maaga. Opo, pero bakit tayo lang? Anong tayo lang? Tayo lang po yung nagsisimba pero hindi sumasama si tatay. Marami kasi ako nakikitang pamilya silang nagsisimba. May nanay, may tatay. Tungkol sa bagay na yan, hindi kasi nakasanayan